Alam po ninyo, ang bahay namin, kung kayo madalaw, masasabi niyo parang santuario ng mga pusa. Yung mag-ina ko kasi, napakahilig sa pusa. Hindi ako ganoon. Pero pinagbibigyan lamang sila. Meron kaming dating 12 na pusa sa loob ng bahay na ipamigay na yung 4, may 8 pa. May mga pagkakataon na galing kami sa Los Baños, pauwi ng Cubao, ay daratnan namin ang bahay namin na mukhang pinaglaruan ng mga pusa at napakagulo. At minsan ang aking reaksyon in frustration ay sasambit ko, anong ginawa niyo sa bahay ko? At mas pasensyosa ang aking may bahay tungkol dyan. Pero sa seryosong usapan, sa ilang dekada ko sa ministeryo, nasangkot ako sa ilang mga kaguluhan, iglesia ko man o sa ibang mga iglesia, ay naisip ko na itatanong din kaya ng Panginoong Diyos, anong ginagawa ninyo sa bahay ko? Sapagkat ang iglesia ay sangbahayan ng Diyos. Yan ang tinawag ni Pablo kay Timoteo na ito ay sangbahayan ng Diyos at nakatuntong sa kanyang katotohanan. Kaya anong ang ginagawa natin sa iglesia ay hindi bagay na sarili nating gawain. Ginagawa natin ito sa bahay ng Diyos. Kaya napakahalaga na alamin natin ano ba ang ninanais ng Diyos sa kanyang sangbahayan para sa mga tumitira, sa mga gumagamit ng kanyang bahay. At isang napakahalagang mga pangungusap ni Jesus ang ating titingnan ngayon na dapat ay payak na mga tungkulin na tinatanggap natin bilang mga nakikitira sa bahay ng Diyos. Aanyayahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, isang pamilyar na talata. Tututukan natin ang talatang 20 pero makita natin ang konteksto sa pagsisimula sa talatang 15. So Matthew 18:15 to 20, concentrating on verse 20. Aking babasahin sa Tagalog, kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan kanya ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig ay magsama ka pa ng 1 o 2 upang sa bibig ng 2 o 3 saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia ay ituring mo siya bilang isang hentil at maniningil ng buwis. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na anumang inyong talian sa lupa ay yaong tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay yaong kakalagan sa langit. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Talatang 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Alam niyo, itong Ebanghelyo ni Mateo ang pinakapangunahing tema na kanyang isinusulong ay ang kaharian ng Diyos. At sa pagsulong niya ng tema ng kaharian ng Diyos, ito ang isang dahilan na siya ay sinalungat ng mga Hudyo sapagkat hindi niya tinutukoy ang Israel. Ang kaharian ng Diyos ay tumutukoy sa lahat ng mga sasampalataya sa Panginoong Hesukristo, Hudyo man o Hentil, at yan ang ikinagalit ng mga Hudyo sapagkat para sa kanila ang Israel ang kaharian ng Diyos. Pero sinabi ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay hihigit pa sa bansang Israel. At sa Ebanghelyo ni Mateo, binigyan niya ito ng pagtuturo sa 5 mahabang mga pagtuturo niya na tinatawag na 5 discourses. Diyan niya pinainog ang kanyang pagtuturo sa kaharian ng Diyos. Siguro pinaka-familiar sa atin ang Matthew 5 to 7 na Sermon on the Mount, tumutukoy sa mga karakter ng mga bumubuo ng kanyang kaharian. Ang ikalawa ay ang Matthew 10 na tumutukoy sa pagsusugo para sa misyon ng kaharian. Ang Matthew 13, ang ikatlo, na tumutukoy sa
karakter ng kaharian sa pamamagitan ng mga talinghaga or kingdom parables. Ang Matthew 18, ang ika-4, kung saan kanyang tinutukoy ano ang buhay ng komunidad ng kanyang kaharian. At ang huli ang Matthew 24, ang kahustuhan or the consummation of the kingdom. Nakatutok tayo ngayon sa Matthew 18 na ang kanyang pinapakita ay anong karakter ng buhay ng komunidad sa kanyang kaharian. Nagsimula ito sa kanyang babala sa mga nagiging dahilan ng katitisuran ng mga bata. Gumamit siya ng isang bata para sabihin ano ang ibig sabihin na tayo ay magbalik loob sa Diyos, at nagbabala siya na sino man ang maging katitisuran ng katulad ng mga batang ito ay mas mabuti pang lagyan siya ng mabigat na bato sa kanyang leeg at itapon sa dagat, matatalas na pananalita mula sa Panginoon. Pero sinundan naman ito ng paano magkakasundo sa loob ng komunidad ng kanyang iglesia, at nagbigay siya rito ng mga patakaran, ng mga alituntunin, paano pagkasunduin na magsisimula sa isahan lamang. Merong nagkasala laban sa iyo, ay kausapin mo siya upang kayo ay magkasundo, kayong dalawa lamang, huwag ikalat. At kapag hindi pa rin siya nakinig, magsama ka pa ng 2 o 3 upang mas makumbinsi siya. At kung wala pa rin pagsisisi, ay doon na dadalhin sa iglesia, at ang iglesia ay magpapasya sa isang hindi nagsisisi, ay nagkakaroon ng tinatawag na pagtitiwalag. At dito nagbabala si Jesus kung ano ang timbang na magpasya ang iglesia ng tamang pagtitiwalag. Huwag natin itong pag-aangin, huwag natin itong maliitin, sapagkat ang sabi niya kung ano ang pagpasyahan ng kahit 2 o 3 sa iglesia, ito ang magiging pasya ng langit. Ang malimit kong ilustrasyon dyan ay kung tama ang desisyon ng iglesia, parang sinasabi ng iglesia ay move that this member be excommunicated, and heaven says, I second the motion. Ganyan ang bigat ng disiplina sa iglesia. At bakit? Sapagkat ipinakita rito ng Panginoon kung ano ang iglesia sa kanyang kalikasan, at pinakamagandang sinabi niya rito sa kanyang konklusyon sa bahaging ito ay ang sinabi niya sa talatang 20, kung saan may 2 o 3 na nagtitipon sa aking pangalan, ay naroon ako sa kanilang kalagitnaan. At pinapakita rito yung pinakakaunti na matatawag nating pagtitipon, 2 o 3. At ang kinaiiba ng pagtitipon na iyan, kahit pa sila'y pinakakaunti, ang ikinaiba at ikinabukod ng ganyang pagtitipon ay ang pangako ni Jesus na ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Ganyan natin tingnan ang pagtitipon ng iglesia. Ganyan ninyo tingnan sa tuwing kayo'y magsasama-sama sa inyong pagtitipon, kagaya ngayong araw ng Panginoon. At ito ang mensahe na gusto kong ibigay sa inyo ngayong umaga. Ang presensya ni Jesucristo bilang hari ang nagbubukod sa pagtitipon ng iglesia. The presence of Christ as King is what sets apart the assembly of the church. Ang presensya ni Jesucristo bilang hari ang nagbubukod sa pagtitipon ng iglesia. Itong pangungusap ni Jesus sa talatang 20 ay isang sinadyang pagsasalungat sa tradisyon ng mga rabbis. Sa mga rabbis, may tradisyon sila noon na kalaunan ay kanilang inilagay sa kanilang sulatin na tinatawag na Mishnah, na ang kanilang paniniwala para maging sinagoga, in order to become a synagogue, yan ang pinaka katumbas ng iglesia sa mga Hudyo, ay ang requirement 10 male adults and the Torah is in their midst. Kaya makikita natin na may sadyang pagsasalungat na ginagawa dito si Jesus. Kung sa mga Hudyo, kailangan mo ay 10 lalaking adult at mapapagitna sa kanila ang batas. Yan ang
kalikasan ng isang sinagoga, the Torah is in their midst, pero iniba ni Jesus at sinalungat ni Jesus ang kanyang iglesia ay 2 o 3 lamang na nagtitipon sa kanyang pangalan at ang nasa kalagitnaan nila ay hindi ang Torah o batas, ang nasa kalagitnaan nila ay ang Panginoong Hesukristo. Maliwanag na kanyang binubukod ang iglesia, maging sa sinagoga, maging sa anumang pagtitipon. Yan ang ikinabubukod ng iglesia na sa kanyang pagtitipon ay kasama nila ang presensya ng paghahari ni Jesucristo. Maaari natin itong himayin sa 2 katotohanan. Ang una ay ang panawagan ng iglesia sa pagtitipon. Yan ang isang katotohanang nakapaloob dyan. May panawagan ng iglesia sa pagtitipon. Ang ikalawa ay ang pangako ng presensya ng naghahari. Ang pangako ng presensya ng naghahari. Yan ang gusto kong makita natin na ikinabubukod ng iglesia sa iba pang mga nagtitipon sa ating panahon. Tingnan natin una ang panawagan ng iglesia sa pagtitipon. Ang pangungusap dito ni Jesus ay nagpapatunay ng isang likas ng iglesia. Ito ay nagtitipon sa isang dako. A church is assembling in a particular place. Ay marami tayong pinagkakatipunan sa ibang mga pagkakataon. Sumakay ka ng bus, nakikipagtipon ka sa mga kapwa mo pasahero, pero hindi ito matatawag na iglesia. Sapagkat walang tipanan, maaaring may pareho kayong direksyon, pero hindi ito pagtitipon ng iglesia. O pumunta ka sa isang concert, sports event, sa isang stadium, may pagtitipon at maaaring nakasabay mo ay mga parehong rooting for the same team in that sports event, let's say basketball, at nagtitipon kayo, may pareho kayong hangarin na magwagi ang iyong koponan, pero hindi pa rin ito matatawag na pagtitipon ng iglesia. Ang tinatawag dito na pagtitipon ng iglesia ay nagtitipon sila sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yan ang pagkakakilanlan ng iglesia, nasa pagtitipon para sa Panginoong Hesukristo. Hindi tayo nagtitipon dahil nagkataon lang na dito talaga ang punta natin kung araw ng linggo. Hindi dahil sa nagkapareho tayo ng hilig sa pagsisimba at sa mga gawain ng simbahan sa araw ng linggo. Nagtitipon tayo sa takdang panahon dahil ito ang kalooban ni Hesukristo at tayo ay pawang nagpapasakop sa Kanya. Yan ang isang ipanuri mo sa iyong sarili ngayon. Narito ka ba dahil tumawag ang Panginoong Hesus na makipagtipon ka sa Kanyang mga alagad at ikaw ay narito ngayon sa pangunahing dahilan na tumutugon ka sa panawagan ni Hesukristo. Sapagkat ganito ang iglesia. Nasa panahon tayo na marami nang maaring gawin sa remote communication, yan man ay sa Zoom o internet, at hindi masama na gamitin ang mga bagay na yan. Maraming mga estudyante ng Grace Ministerial Academy ay online at for the first time last May ay nakapag-graduate kami na online study. So I'm not dismissing technology. However, para sa iglesia, hindi ganun ang kanyang kalikasan. Ang kalikasan ng iglesia ay ang magtipon. Alam niyo, nung pumili ang ang bagong tipan, ang mga manunulat ng bagong tipan ng pangalan para sa mga alagad na parehong kumilala sa Panginoong Hesukristo, marami silang pagpipili ang mga salita. Ang ilang salita na pwede nilang gamitin ay mas may religious connotation. Pero sa halip, ang pinili nila ay ecclesia na ang talagang primary connotation ay political. So bakit nila pinili ang ecclesia?
kaysa sa ibang mga salita, sapagkat meron sa eklesiya na likas nito na wala sa ibang salita. Although ecclesia is less religious, in fact more political than the other terms available, ecclesia is chosen because what is involved in it is assembly. Ang talagang nakapaloob, hindi ka magiging eklesiya na hindi nagtitipon. Kaya't ang isang pangunahing panawagan sa iglesia ay ang magtipon. At yan ang isa sa pinakamahalaga at payak na tungkulin natin. Kaya nga inilagay ni Jesus sa pinakakaunti na maaring magtipon. Hindi naman pwedeng isa na magtipon ka. Kaya 2 o 3 ang sinabi niya, ang magtipon at magtipon ng dahil sa aking pangalan, ay yun ang nagpaging iglesia sa mga nagtitipon. Yan ang isang payak na tungkulin. May mga nagkakasya sa kanilang pagdalo ng iglesia habang pabaya sa kanilang pang-isahang ugnayan kay Jesucristo. Totoo yan. At hindi dapat mangyari yan na masipag kang dumalo sa iglesia pero sa pang-isahan, wala kang pang-isahang panalangin, wala kang pang-isahang pagbubulay sa salita ng Diyos. Maraming mga bagay na pang-isahan nating dapat na gawin bilang relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang aking ipapanawagan sa inyo na narito. Hindi ko kilala halos lahat kayo, maaring narito ka at mahilig kang dumalo sa iglesia, magandang bagay. Ngunit ang tanong sa iyo ay sa isahan kay Jesucristo, ikaw ba ay lumapit na sa Kanya, nagbigay ng iyong sarili, na nagsisisi ng iyong kasalanan at sumampalataya sa Kanya? Walang saysay o walang kahihinatnan ang patuloy mong pagdalo sa iglesia samantalang walang isahang ugnayan kay Jesucristo sa pananampalataya at pagsisisi. Ngunit sa kabilang dako, meron namang nagkakasya sa kanilang pang-isahan at ipinapalagay nila na kapag may pang-isahan silang relasyon kay Jesucristo, mapanalanginin sila, nagbubulay sila ng salita ng Diyos, maaaring nagbabasa sila at gumagamit ang iba pang mga kaparaanan para pagyamanin ang kanilang isahang relasyon, ay akala nila ay maaari na nilang laktawan ang pagtitipon ng iglesia. Ayan, isa ring malaking pagkakamali. Ang utos ng bagong tipan ay maliwanag at itinuturing na kasalanan ang pabayaan ang pagtitipon. Siguro naman pamilyar tayong lahat sa Hebreo 10:25. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Sinasabi niya, huwag niyong gayahin ang mga nilalaktawan ng pagtitipon ng iglesia. Kaya't kung ito'y bahay ng Diyos, halimbawang umuupa ka at ang gusto ng may-ari ay kailangan tirhan mo ang bahay ko. Gusto kong may naninirahan sa aking bahay para mabantayan. Pero lumalabag ka sa kasunduan na yon, palagi kang wala kung saan-saan ka natutulog at nawawala ng tao doon sa tirahan, lumabag ka sa inyong kasunduan. Ang kasunduan natin kay Jesucristo, binigyan niya tayo ng bahay, pero ang kanyang panawagan at tungkulin ay tirhan mo. Magtipon kayo doon sa aking iglesia. At isang bagay ito na ipanuri natin sa ating sarili. Ang hamon ko sa inyo ay angkinin mo ang katungkulan na may kagalakan ang makipagtipon sa iglesia. Angkinin mo sa iyong sarili at magalak ka na may ganitong tungkulin ka na makipagtipon sa iglesia. Mula sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, itinuring ang araw na ito na araw ng Panginoon, at kasama riyan ay mula sa mismong araw ng pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay,
Kailan siya nagpakita sa mga alagad na nagtitipon sa isang silid na nakasara, nagpakita siya, yun ang umpisa ng araw ng Panginoon. At ng araw na yun, may isang absent. Diba? Si Tomas. At sinabi ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Kung isipin ninyo, maari sanang nagpakita ni Jesus sa kanya agad-agaran dahil apostol siya, mahalaga ang tungkulin niya. Pwedeng pinatunayan ni Jesus sa kanya ng Lunes o ng Martes. Sa halip, hinintay ni Jesus ang kasunod na unang linggo o unang araw ng isang linggo upang magpakita. In other words, the next Sunday. So there was the first appearance on the Resurrection Day, Sunday, and then the next appearance to the gathered disciples is on the next Sunday. Ini-establish ng Panginoon ang pattern na ang pagtitipon ay sa araw ng Panginoon at huwag ka mag-absent hanggat maaari. Yan ang hamon sa atin. Ang Sabat ng mga Hudyo ay nakabatay sa paglikha. Kaya tinuring nilang ikapitong araw na siyang sagradong araw. Ngunit para sa mga ibinibilang kay Jesucristo, ang ginawang sagradong araw at tinawag na araw ng Panginoon ay ang linggo, unang araw ng sanglinggo. At ang panawagan sa atin ay magkaroon ng diwa na paghahangad na naroon sa iglesia. Huwag kang bumigay sa madaling mga pagdadahilan. Iharap mo sa Panginoong Jesucristo kung katanggap-tanggap ang iyong dahilan. O maaring tanggapin ng kapatiran, maaring tanggapin ng inyong pastor, ngunit sa harap ng Panginoon mo ibigay, Panginoon, hindi ako makakadalo sa iglesia ngayon dahil sa ganitong dahilan. May magandang programa ngayong umaga, I just cannot miss it. Anong maibibigay mong dahilan sa Panginoon? Sa halip, ang dapat na diwa natin ay yung kagaya ng sinabi ng salmista in Psalm 118:24, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." Ganyan ang diwa ng dumadalo sa iglesia. Doon sa Inglaterra, sa kasaysayan ng panahon ng pag-uusig at pinagbawalan ang mga nonconformist, yung mga hindi sumasang-ayon sa state church ng Church of England, pinagbawalan silang magtipon. Ang ginawa nila ay nagtipon sila sa mga kahuyan para patago. Pero hindi nila pinabayaan ang pagtitipon. Ganun kahalaga sa kanila na magtipon kahit pa nasa banta ng pag-uusig at walang pagtitipon ng lugar. Nagpunta sila sa mga kahuyan. Yan ang panahon ng mga Puritans. Yan ang una nating tingnan sa sinabi ritong anong ikinabukod ng iglesia. May panawagan ng pagtitipon at tanggapin mo ito na biyaya ng Diyos. At bakit biyaya ito ng Diyos? May ikalawang katotohanan na nakapaloob dito, ang pangako ng presensya ng naghahari. Ang sabi, kagaya ng aking sinabi, sinalungat ito sa mga sinagoga na kailangan ng 10 male adults para ang Torah ay pumagitna sa kanila. Ang sinabi rito ni Jesus, 2 o 3 lamang na magtipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Ang sinasabi nito sa Jesucristo ay pumapagitna sa nagtitipong iglesia bilang naghahari. Huwag mong hanapin na si Jesucristo ay pumagitna bilang tagapaghimala. Hindi yun ang kanyang pinangako. Ang himala ni Jesucristo ay gawain rin niya bilang Mesiyas at Hari. Hindi niya sinabing ito'y mauulit-ulit sa bawat henerasyon ng mga iglesia. Wala sa anumang pagtitipon, ang kadahilanan ay napakaganda ng building, it's a big cathedral, o kaya'y napakarami, kaya masaya.
Ngunit maaaring mangyari lahat yan na wala sa kanila si Jesucristo, and it doesn't make it a church. Kapag may bantog na entertainer, tiyak na kaya niyang punuin ang napakalaking dako ng tipunan, let's say Araneta. Ngunit ang dadalo ba dito ay dahil sa Panginoong Hesukristo? At kung dumating ka sa iglesia, ang dapat na pangunahin mong hinahanap na maranasan ay lalong magtumibay ang pagpapasakop mo sa Panginoong Hesukristo. Anong pananabik ang dinadala natin sa ating hangarin na makasama si Jesus sa gitna ng kanyang iglesia? Ano ang presensya na ito ni Jesucristo? Maliwanag sa kanyang pagtuturo na tumutukoy ito sa kanyang paghahari. At naging formal ang paghahari niya sa kanyang pagkabuhay na muli sa mga patay, sapagkat sinabi ni Pedro sa kanyang pangangaral sa araw ng Pentekoste na sa kanyang pagkabuhay na muli, iniluklok siya sa trono ng kanyang amang si David. Meron ng kaharian. Meron ng nagahari. At sa tuwing nagtitipon ang iglesia, narito sa ating kalagitnaan ang hari sa persona ng banal na Espiritu, at yan ang ikinabubukod ng iglesia. Walang katulad na pagtitipon sa buong mundo na maihahambing sa iglesia. Maring hindi natin sila matumbasan sa yaman, sa ganda, sa kapangyarihan kapag nagpulong ang mga bansa sa United Nations. Walang katulad ang kanilang kapangyarihan. Ngunit kapag nagtipon ang isang iglesia, gaano man kaliit na hanggang sa 2 o 3 ang ikinabukod niya na hindi matutumbasan ng United Nations o ng anong pamang pagtitipon, nasa kalagitnaan nila ang hari na Panginoong Hesukristo. Paano mo isusuko ang ganyang pagpapala? Nagtitipon ng iglesia dahil dumarating sa kanilang kalagitnaan ang Haring Hesukristo. Nagtitipon upang parangalan siya na naging hari mula sa kanyang pagkabuhay, kaya't ginagawa natin ay ang pagsamba. Pagsamba na nakainog sa Panginoong Hesukristo. At kung mararanasan mo ng lubos ang paghahari ni Hesukristo, ipinangako niya ito sa pagtitipon ng kanyang iglesia. Totoo, nararanasan natin ang paghahari niya sa ating personal na buhay, maging sa pagtatrabaho natin o pag-aaral natin. Dapat umiral ang paghahari ni Jesucristo. Ngunit ang pinakamakapangyarihang pagpapahayag ng paghahari ni Jesucristo ay kung saan nagtitipon ang kanyang mga alagad. At doon ay nararanasan nila na hari nga si Jesucristo. Kasama ng aking mga kapatiran, kami ang sama-samang kumikilala na siya ay hari. Pumunta ka sa iyong trabaho, sinong kasama mong kumikilala na siya ay hari? Pumunta ka sa eskwela, sinong kasama mo na kumikilalang siya ay hari? Maring may ilan, ngunit hindi ang buong eskwela, hindi ang buong kumpanya. Ngunit sa iglesia, doon nakikita mo ang kapatiran sama-samang dumadakila at kumikilala na si Jesus ang hari. Kaya't ang pagpapasakop kay Jesucristo, ang ginagawa ng sama-sama, hindi kanya-kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakikita natin ang paghahari ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo, nakakagulat ang mga termites o anay na may kakayahan na lumikha ng malaking bahay. Lumilikha sila ng malaking bahay para sa kanilang queen termite. Yun ang instinct na nilagay ng Panginoon sa kanila. Ang iglesia ay
pinalalaki din ang bahay ng Diyos at ang motibo natin ay ang hari. Hari si Jesucristo. Hindi pa kinikilala ng mundo, ngunit sa biyaya ng Diyos nakilala natin. At dapat na maging kasabikan para sa atin na dumating sa iglesia na maranasan ang paghahari ni Jesucristo. Kaya tanghamon ko sa inyo, bilang iglesia, itanyag natin na hari si Jesucristo sa ating pamamahala at sa ating misyon. Ipakita natin sa ating pagtitipon bilang iglesia. Dapat mayroon tayong kasabikan. Isipin mo na sa buong sanglinggo, nasa trabaho ka, nasa eskwela ka, nasa mundo ka, na may ginagawa kang mga mabuting bagay, ngunit ginagawa mong halos pakiramdam mo, nagsusolo ka na kumikilala sa Panginoong Jesucristo. Hindi ba't nakakapagod na ang mga nakapaligid sa iyo ay mga walang pagkilala na si Jesus ay hari? Bakit hindi mo kasasabikan na pagdating ng araw ng linggo, nandun ka sa kapatiran na kapwa mo kumikilala na si Jesus ay hari, walang salungatan na si Jesus ay hari. May pagkakatulad ito doon sa karanasan ng Israel sa pagsakop ng Kanaan, ang lupang pangako. Ang kanilang ginagawa ay nag-establish sila ng isang camp site sa Gilgal at pupunta sila sa isang bayan sa pangunguna ni Josue or Joshua, makikihamok, babalik sa Gilgal. Si ibang bayan naman, lalaban, sasakupin, balik sa Gilgal. Ang iglesia ang ating Gilgal. Pupunta tayo sa mundo upang makipaghamok, makipagbaka na huwag bumigay sa kasalanan at sa estilo ng buhay ng mundo. Ngunit kung tuloy-tuloy kang ganun, paanong hindi ka bibigay? Kaya binigyan tayo ng Gilgal, binigyan tayo ng pahingahan. At dapat nating pahalagahan ang ganitong katotohanan. Kung madalas kang mawala sa pagtitipon, nakikibaka ka sa hindi digmaan ng Panginoong Yesus, nagsasarili ka sa laban at magagapi ka. Ang laban na ibinigay ng Panginoong Yesus ay iniwan niya sa kanyang nagtitipon na iglesia. At may isinusulong tayong kaharian ni Jesucristo sa mundo, ginagawa natin sa ating mensahe at patutuo, at dito nga natin na raranasan na it's not all creatures, but in the church we deal with the Creator. In the world we deal with the rebellious and the unbelieving. In the church, we are in fellowship with the subjects of the kingdom and with the believing brethren. Hindi ba dapat kasabikan ang bagay na yan? Huwag mong sukatin sa bilang o sa rangya o saya ang pagtitipon. Timbangin mo ang paghahari ni Jesus. Nang maging hari siya mula sa kanyang pagkabuhay, ibinukod sa lahat ay ang pagtitipon ng iglesia. Doon mararanasan ang paghahari niya sapagkat doon ipapangaral ang salita niya ng buong laya at pakikinggan ng may buong pagpapasakop. Hindi yan nangyayari sa anumang lugar, kundi sa iglesia. Alam niyo yung tinatawag na Reformed Resurgence na nangyari sa second half of the 20th century nang nagsimulang makilala uli ang Reformed theology. Isang binabalikan niyan ay isang malaking impluensya ay si Dr. Lloyd Jones. Iniisip ng iba dahil sa kanyang mga aklat na kumalat sa mundo.
Pero alam ba ninyo na ang mga aklat na yon ay unang ipinangaral sa nagtitipong iglesia sa Westminster Chapel. Habang pinapangaral niya, pagkaraan ay naisulat, kumalat sa mundo, at naging kasangkapan ng Diyos para palaganapin ang katotohanan. Nagsimula sa pagtitipon. Kaya wag nating isipin na ang pagtitipon, kaunti lang ang magagawa. Hindi ganyan ang tinuturo ng kasaysayan. Kaya sana ay pahalagahan natin ang pagtitipon sapagkat bahay ito ng Diyos. Iglesia ay nagtitipon at ang kinabukod natin sa ating pagtitipon ay nagtitipon tayo na ang kasama natin ay ang Hari, ang Panginoong Hesukristo. Gaano natin ito kinakasabikan? Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami na iyong niloob na sa iyong paghahari ay maranasan ito ng iyong mga alagad sa pamamagitan ng iglesia, at isang payak na tungkulin ng iglesia ay ang magtipon. At ang kinabubukod ng pagtitipon ng iglesia, wala man ito ng karangyaan ng mga pagtitipon sa mundo, walang kapangyarihan, wala ng kayamanan o karamihan, ngunit ang ikinabubukod ay nasa presensya ng nagtitipong iglesia, ang paghahari ng Panginoong Hesukristo. At ito nawang pangunahin naming hanapin sa tuwing kami magtitipon, hindi ang makatagpo naming muli ang aming mga kaibigan at mga kapalagayang loob, kundi ang makatagpo namin ang Hari na Panginoong Hesukristo at ang mga kapatiran namin na kapwa namin kumikilala na Hari ang Panginoong Hesukristo. Kaya muli mong panariwain para sa Antipolo Reformed Baptist Church ang ganitong diwa ng kahalagahan ng pagtitipon ng iglesia, at sa pagtitipon na iyon, itinatanyag ang paghahari ng Panginoong Hesukristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.